Hello guys! So, welcome ulit. For today's video, tulungan nyo ako, samahan nyo ako, at ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagtetest gamit ang API Saltwater Master Kit. So, pasensya na, voiceover lang tayo ngayon. May mga nananahi kasi, masyadong maingay pag yung mismong video yung gagamitin natin na sound. So, dito, pine-prepare ko lang yung mga kailangan ko. And so, ginawan ko rin ng sariling casing yung Saltwater Master Kit ko kasi nung dumating sa akin yung parcel nung mismong box niya is basag-basag. Kaya ayan, ginawa ko na lang. So, meron ako dyang 50 ml na syringe. Tapos, ayan, yung ating pang ano ko ng purified water. Yang timplahan ng milk tea, pasensya na kayo. Yan yun lang yung pinagtatapunan ko ng waste na. So, currently, binabanlawan ko lang yung test tube ng water, fresh water. Nililinis ko lang kasi napapansin nyo may moist pa siya dun sa last test ko. Every 2 days ako nagte-test. So, bali, ganyan lang yung prep ko. Nililinis ko lang ang bawat tube. So, pasensya na kayo kung bakit. Ayan, tingnan nyo. 3 lang yung test tube ko. Nabasag ko kasi yung isa. So, hindi pa dumadating yung order ko. Nagpabili na lang ako doon sa mother ni Mrs. kasi sa pharmacy naman nagtatrabaho siya. So, may tinda naman sila niyan. Ayan. So, yan. Pagkatapos kong banlawan, pinipilit ko lang na tuyuin siya gamit ang microfiber cloth para mas maganda, mas malinis yung pinaka-loob ng test tube bago natin salinan ng salt water na galing dun sa tank. So, ayun, papansin nyo may mga tubig pa talaga siya. So, dyan, ayan, yung 50 ml na syringe ko. Hihigop lang ako ng salt water niyan dun sa tank. So, humihigop ako niyan. Usually, ang hinihigop ko is nasa around 20 ml para kahit may bubbles yung ibabaw, wala naman magiging problema yun kasi ayan, wala namang hangin dun sa bandang ibaba. Yung papansin nyo, hindi ko maiwasan na walang bubbles yun eh. Tapos, ayan, magbubuga lang ako dyan ng 5 ml ng 5 ml. So, hindi ko kasi sinusundan yung guhit ng mismong test tube ng API. Sabi nila hindi daw eksaktong 5 ml yun eh. Pero, may nakita rin naman ako na ang ginagawa naman nila is saktong 5 ml. Sakto dun sa guideline nung yung test tube. May guideline kasi yan eh. Pero kung ginagawa ko, yan, yung testing ko ngayon is yung 5 ml mismo ng syringe. Kasi mapapansin niyo, medyo mas mataas talaga yung level kapag yung 5 ml ng syringe yung ginamit ninyo. Every drops count, ika. Every drop counts pala, sorry. So, ayan na yung pangatlo natin. So, ang tinetest ko lang dito ngayon is yung ammonia, nitrite, tsaka yung nitrate. Kasi, so far, simula nung nag-start ako ng cycle ko, nung pag-build ko ng tank, ay umabot na, maintain lang ng 8.2 yung high pH ko. Kaya hindi ko na siya tinetest. So, ayan, sa ammonia tayo, mag-a-add kayo ng 8 drops. Dalawa yung bottle niyan. So, nakita niyo naman, bottle number 1 yan. Shake nyo lang ng kaunti. Para kahit pa paano, gumalaw din yung reagent nyo. And bottle number 2 natin ng ammonia, ganun din. 8 drops din. Yan, shake ko lang rin ng kaunti yan para kahit pa paano ay. So, ayan. Papansin ko, parang kulang yung hindi pa umabot dun sa guide.
So, ang ginawa ko dyan ay, ayan, sinalin ko ulit, tapos hihigop ako ng 10 ml dun sa saltwater tank ko. 10 ml kasi nga, nagkakahangin na yung ibabaw. So, ginagawa ko, sinasobrahan ko ng 10 ml para puro lang yun nasa ibaba. And then, dun ko sisimulan yung guide ko, and then, tsaka ko ina-next dun sa linya. Ayan o. Diba, nasa 10 siya. So, isasakto ko siya dun sa may maliit na linya, which is yun yung 5 ml. Yan. Diba? Kung mapapansin nyo, mas mataas yung level ng 5 ml kaysa dun sa guideline mismo ng test tube. Ayan o. Diba? So, ayan. Bottle number 1 muna. Shake lang ulit ng konti. Tapos, 8 drops, okay? Sensya na, hindi pala nakafocus. Ayan, so 8 drops lang yan. Tapos, ewan ko kung paano kayo mag-shake. Di ko na tinatakpan kasi minsan nagkakalik. Ayan, ganyan ko lang siya medyo hinahalo. Kung mali ako dito, please sabihin niyo ako, open naman yung comment section natin. Nandiyan sasabihin natin. Ayan na, so bottle number 2. Ganun lang ulit. Isalin lang ulit tayo ng 8 drops. Dahil pala sa camera. Pasensya na guys ha. Focus na focus sa pagbibilang eh. Kala mo talaga eh. Ayan. Tapos, saka nyo siya i-shake na kahit mga 5 to 10 seconds lang para totally mahalo yung reagents natin. Okay na. After nan, nilalagay ko lang ulit yan doon sa slot niya. Tapos, antay tayo 5 minutes. Pero usually naman, pag natapos ko yung mga susunod na steps, tapos na yung 5 minutes niyan. So, dito na tayo sa nitrite kung saan ako na-i-install. Tagal ko ng 2.0 ppm. Sorry. Clickbait. Hindi pala clickbait yun. Ano pala yun? Ano tawag dito? Spoil. So, ayan. Alagyan nyo lang ulit ng konti. Tapos, 5 drops nga pala yan. Okay? Ganap na ganap pero akala mo talaga eh. Sarado lang natin, tapos balik natin din sa slot niya. And shake na lang rin yan kahit 5 to 10 seconds lang din. Diinan nyo na lang yung yung sa ibabaw kasi pansin ko dito sa API na to. Tatapon siya kapag yung hindi mo dinidiinan or nakakatakip lang siya tapos shake mo siya malakas. Tatapon siya. Kaya yun, pinanasan ko pa eh. Okay guys, so ammonia naman. Dito medyo komplikado yung pagtetest kasi nakalagay dun sa instruction ng ammonia is yung bottle number 2 is kailangan mo siyang i-shake ng 30 to 30 seconds to 1 minute. Bottle number 1, 10 drops. Shake mo lang siya ng kaunti. Hindi yan yung hindi yan yung kailangan mo i-shake ng matagal. Yung number 2, yung bottle number 2, yung reagent number 2 yung yan. Ganon din naman siya. So, kung 10 yung drops ng dun sa first bottle, 10 drops din naman dito sa second bottle. Ayan. So, dyan yung kailangan mo siyang i-shake siya ng 30 seconds to 1 minute. Pero ako ang ginagawa ko, 1 minute talaga. Para lang sigurado. Ayan. Ayan guys, kesa samahan nyo ako dito sa pag-shake ko ng 1 minuto, fast forward ko na lang. Balikan ko kayo pagka tapos na yung 1 minute, okay? Okay, so tapos na yung bottle number 2 sa 1 minute shaking natin.
Ayan na, magsasali na tayo. So, again 10 drops to. Bottle number 1, nitrate. Ayan. So, ayan, ganun lang ulit. Balik natin sa dati. Tapos, shake ko lang ulit siya. Oh, leto pa eh. Sabi na huwag nang takpan eh. Ayan. Ganyan ko lang talaga siya sinashake kung paano ko isusunod yung pagka nasalin ko na yung first bottle. Minsan kasi nagtatapon siya, nagkakayat siya dun sa bottle, sa test kit. Kaya ganyan ko lang siya sinashake. Kung mapapansin nyo naman, ganyan hindi naman halos na shake din naman siya. So, ayun na yun, sinake natin ng 1 minute. Bottle number 2, 10 drops ulit. Binilang niya rin. Binilang ko din. 10 nga naman. Tama naman si Usbaw. So, yan. Isa pang importante. Guys, after nyo magsalin na 10 drops ng second bottle, ayan, shake nyo siya na 1 minute din. Okay? Importante daw yan as per manual. So, nasa manual yan, guys. Kailangan nyo talaga siyang i-shake na 1 minuto. Tapos yung pag-shake yung ganyan talaga kasi halong-halo ka talaga. Bigay ka talaga yan. Nakakapagod yan. Ewan ko ba, ba't ganyan yan? Pwede naman atang hindi na yan ganyan. So, yan. Fast forward ko na lang ulit. Balik tayo pagka after ng 1 minute. Tapos na. Okay. Balik na natin yan doon. So, yun din, same lang din. Antay tayo ng 5 minutes bago nyo siya basahin. So, ito na yung first kasi tinignan ko yung recording time ko. Almost magsi 6 minutes na siya. So, ayan. Hindi naman na siya halos green. So, most probably 0 ppm na yan. Yung sa akin kasi ang tagal ng 0 ppm yung ammonia ko. Parang day 12 pa lang, 0 na yung ammonia ko. Hindi na ako nag-try ulit ng mag-add ng ammonia source kasi nga after na daw yun ng pag nag-zero na rin yung nitrites ko. So ayan, stuck pa rin ako ng 2.0 ppm. Hindi siya 5.0 sa personal guys, 2.0 lang siya. Tagal ko ng 2.0. Actually, since first day na nag-test ako, 2.0 na siya. Hindi na siya gumalaw. Nagtatanong-tanong na nga ako kung bakit hindi siya gumagalaw eh. Kung bakit 2.0 pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ako umabot ng 5.0 guys. Hindi siya nag-darken totally pero ayan, 2.0 talaga. Simulat sa full. Kasi day 5 na ako nung first akong nag-test. Day 9 pala. Day 9 ako nung first ako nag-test. 0.50 ppm pa yung ammonia ko noon, pero yung nitrites ko 2.0 na. Kaya nakataka ka 2.0 pero sabi nila yun daw talaga yung pinakamatagal. So ito guys yung nitrate natin. So you can see in between siya ng 20 ppm at saka ng 40 ppm. Iba lang kasi talaga sa screen eh. Pero sa actual, makikita nyo naman talaga, hindi naman siya masyadong mahirap i-distinguish. Kapag feeling nyo, lighter siya doon, dinouble check pa ni Usbaw kung talagang Pero, ilang beses ko nang sinipat kanina. Tapos nung nire-review ko rin tong video, 2.0 pa rin talaga siya. Pero, mas lighter na siya dun sa dating 2.0 ko. Pero hindi siya, para kasing yung dati, in between ng 2.0 and 5.0 eh. Pero this last test ko, tapos simula ng last test ko, sa test ko ngayon, pinag-compare ko yung picture.
ano na siya, parang in between na siya ng 1.0 tsaka ng 2.0. So dito guys, ganyan ko lang siya binabanlawan. Okay? Must buy yun. Yung squeeze. Yung squeeze bottle na yun. Must buy yan. Ang laking tulong yun. So, yun guys, ginaganyan ko lang siya. Nire-rinse ko lang yung pinaka-test tube, pati yung pinaka-takip niya. Tapos, ganun lang ulit kung paano ko pinrep nung una. Pero kasi nung una, nung nag-prep ako, binanlawan ko, tapos binaliktad kong ganun para tumingin dun sa pinaka-lobby yung tubig. Then, yan, ganyan lang siya. Banlawan ko lang ulit yan. Pero, dyan sa pagre-rinse, after ko siyang mabanlawan pa, ang ginagawa ko pa ay, tatakta ko siya. Lalagyan ko pa ulit siya, tapos isi-shake ko pa ulit yung pinaka-test. Nakikita nyo naman doon guys. So, fill up mo lang siya ng ganyan. Tapos, alagay nyo lang. That's it. Yun yun. Feeling ko naman safe na yun. Ako pa siya ng ganyan. Tuyuin ko. Kasi yung una kong mga test, may naiiwan pang tubig dun sa sa slot niya ng 3D printed pinaka-organizer niya. Kaya, yun, lagi ko nang tinataktak. So, gawin lang din dun sa sa second test tube, tsaka dun sa third. Tapos, yun na. Actually, yun lang naman yun eh. Tapos, gawan ko rin ng video yung about sa basic na kung paano yung pinaka mas madali na maintindihan natin yung nitrogen cycle. Pinaprep ko lang yung video ko. Pati yung nag-take down notes lang din ako ng mga naintindihan ko sa nitrogen cycle na yun. So, gawa natin ng video na pinakamadaling way na ma-explain ko siya sa inyo. Yun yung susunod na gagawin natin. So, naisipan lang naman yung video na to. Gusto ko lang na share sa inyo. Kasi parang, ewan ko, parang wala kasi yung ginagawa ng data content sa atin. Ako na makapag-share lang. So, ayan. Tapos na tayo guys. Balik ko lang sa pinaglalagyan ko yung mga gamit ko. So, that's it guys. Maraming salamat at umabot ko dito hanggang dulo. Nasa susunod na video guys, marami pa tayong pag-uusapan. Bye-bye, pakits.